Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Matibag, malulungkot kung totoo na nakaalis na si Bato sa Senado. Nagpahayag ng pagkadismaya at kalungkutan si NBI Director Attorney Milben Matibag kaugnay ng posibilidad na nakaalis na umano sa Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang tensyon at kaguluhan naganap sa Senate premises nitong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Ito ay matapos lumabas ang ulat na kinumpirma umano ng Senate Secretariat sa isa sa mga senador na wala na sa loob ng Senado si de la Rosa at nakalabas umano bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, Mayo 14. Sa panayam, sinabi ni Matibag na ikalulungkot umano nila kung totoo ang impormasyon dahil naniniwala siyang may napag-usapan at nauunawaan sa pagitan ng mga senador at mga otoridad hinggil sa sitwasyon. Ito ang pahayag ni Matibag. Malungkot po yan dahil yung amin pong usapan dyan, it should be honored. Naniniwala ako na ang ating mga kagalang-galang na senador, sila po ang humingi ng ganon at ang pagkakaalam naman natin, protektahan nila hindi lang po si Senator Bato kundi yung ating mga batas at konstitusyon na umiira. Nauna nang naging sentro ng pambansang atensyon ang Senado matapos ang napaulat na palitan ng putukan, deployment ng mga armadong tauhan at tensyon sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at ilang operatiba ng NBI. Okay, so dyan muna tayo sa putukan. Ang sabi ni Auntie Claire, alam nyo na, basta Auntie Claire ang nagsalita, expected na ito. Ang unang nagpaputok daw, ang Sergeant at Arms mismo ng Senado. Nag-warning shot, kaya napilitan ding pumutok ang mga NBI operatives. Yon ang kwento ni Auntie Claire. But alam nyo naman, sabi ni BP Sara, basta nagsalita si Auntie Claire, huwag nyo na lang pansinin. So ako, hindi ko na yan masyadong pinapansin. Ito, findings ng police. NBI driver ang unang nagpaputok. So, nagsalita na si NBI Director Matibag, inamin niya na driver nila yon, kailang wala na daw. I don't know, temporary capacity o contractor, wala na. Hindi na namin empleyado yan. Dati, NBI driver. Hoy, ang ganda ng script, ano? Ano pa? Yung drilling ng kasagsagan ng putukan, may video ata na ang NBI nag-drill. Ano ba yung drill? Yung gumagamit ng parang may binubutas o ano. Inamin. O parang KOJC raid. Naghukay. Naghanap ng heartbeat. Kaya sikat yung heartbeat ni Torre nung KOJC compound. So ito naman, drilling. I don't know kung anong dahilan, bakit nag-drill. So yun po ang mga kaganapan sa NBI. Ano pa? So ito na ngayon, ang viral na usap-usapan, talagang nakaalis na ba si Senator Bato? At kung totoong nakalis, sino ang tumulong sa kanya para makaalis? Kasi nga, parang imposibleng makaalis siya dahil napapalibutan ng mga pulis, NBI, ang Senado. So, up to now, meron ng press conference. Ongoing ang press conference ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa nila napapag-usapan yan
kung totoo bang nakaalis na o hindi si Senator Bato. Ang mga pos, sino ano ba yan? Si Attorney Roque. Bumalik ka na lang, Bato, pag magbutuhan ulit sa impeachment trial ni Bibi Sara. Nagpakita lang siya dyan para makaboto, para mapatalsik sa pwesto si Soto. Ngayon, mission accomplished. So, pwede na siyang umalis. Hindi naman niya kailangang makipag-anuhan pa sa buong trial. Bigla na lang daw siya magpapakita ulit pagbotohan na para makaboto siya ng acquittal. Kaya lang, kung totoong nakalis, hindi na kailangang bumalik. Kasi nga, overwhelming naman. Kailangan lang ng 9 na boto para ma-acquit siya. 13 na sila sa majority. So, -1 siya. Parang abstention. Yung 12 acquittal votes, panalo pa rin si VP Sara. Kaya, there's no way. Huwag na lang bumalik kung totoong nakalis. Yan ang inaabangan ko. Naghanap ako ng update kung ma-confirm ba na kasi si Senator Gatchalian nagtatanong din, pinagpapaliwanag niya ang Office of the Sergeant at Arms kung papaano nakaalis kung totoong umalis. So, ito talaga kaabang-abang ang mga pangyayari sa Senado. Kaninang umaga, habang nag-exercise ako, nilapitan ako ng isang retired police. Sir, ano bang nangyayari sa Senado? Grabe na ang kanilang kaguluhan. Sabi ko, ganyan talaga ang politika. Walang magulo. Sobrang gulo ang politika sa ating bansa ngayon. Kaya kawawa ang taong bayan. Yung putokan kagabi. Sentro ng balita sa buong mundo. Pinick up ng mga foreign news. So, ang epekto niyan sa atin, yung ekonomiya. Paano pa lalong mawawalan ng gana ang mga negosyante, foreign investors na magnegosyo sa bansa. Kaya ang ultimate victim itong political drama na ito ay ang kawawa nating mga kababayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa balay sa Natabangan ug Giro. So mauna ni ang iyang balay nga pag-atupan karon. So mauna ni ang iyang pag-atupan. So daan na di ini gisalugan og gidingdingan. Ug mo na ni ang iro nga among gihatag nga ilang iatop karon. Sino pa na ni yan sa manday ni video instrument elemental. Karon naman nagyod sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita nato nga nag-atop na gyud ang natabangan ani. Sa Ginoo nga ninabangan ko og sin nga nakatop na gyud ko nga di na kumulan na So kwarta taman ra gyud sa pagkaon. So taman ra sa pagkaon ang inyong kwarta nga mamusuhan.
kayo nga nakaatok ra gyud ko. So, salamat kaayo.